Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, Pitsa 8, August 2025. Sa kasalukuyan nga po ay patuloy pa rin umiiral ang LPA sa ating bansa. Na kasalukuyan nga ay patawid na ito. Kung makikita natin ay yung circulation ng hangin niya ay papunta na sa kanlurang bahagi ng ating bansa, papuntang Ilocos Region. Kung saan ngayon ay makakaranas na po tayo ng malakas na pag-ulan at maulap na kalangitan na may mga kasamang thunderstorm. Kaya naman lubos natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na sa Hilagang Luzon na kasalukuyan ay dadaan yung LPA na possible nga po ay maging bagyo kung ito ay nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa. Kaya naman bago po ito lumayo sa ating bansa, asahan na magiging malakas po muna ito at magdudulot sa atin ng mga pag-ulan, lalo na dito sa kanlurang bahagi na ng bansa kapag ito ay nakatawid na ng Ilocos Region. Subalit, bago pa man tumawid itong LPA na ating minomonitor, ang Cagayan Valley ay asahan pa rin ang maulap na kalangitan at may mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na dulot nga po ng pagtawid ng LPA. At kasama rin ang aurora na maapektuhan din ng LPA. At ang Batanes, Mabuyang Group of Islands, and Cordillera Administrative Region at ang Ilocos Region. Dahil dyan ay papalakasin rin nito ang hanging habagat na nagmumula sa ating kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, ang asahan din natin ang maulap na kalangitan dito sa Calabarzon, Central Luzon at National Capital Region. Kung baga, yung hihilahin niyang hangin ay siyang tatama dito sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya naman, itong mararanasan natin dito ay yun yung magpapalakas ng epekto ng mga thunderstorm, at yung thunderstorm na po yun ay siyang magpapaulan sa ating area. At ang thunderstorm na yan ay possible ay malalakas dahil sa mayroon po tayong minomonitor na LPA. At kaya naman pinag-iingat po natin ang mga kababayan natin sa mga posibleng pagbaha o kaya naman pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabubundok na lugar. Kaya naman lalo na doon sa mga napaulat na binaha nung nakaraang bagyo ay make sure natin na makapaghanda tayo upang sa gayon ay maiwasan natin ang kapahamakan sa ating pamilya. At alam naman natin marami na nagkakasakit na leptospirosis dahil sa pagbabaha at dahil sa mga malalakas na pag-ulan na dulot nga nitong mga weather system na umiiral sa atin. Kaya naman para sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ay asahan pa rin natin ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan dahil sa low pressure area. At posible nga pong maging bagyo. Kaya naman ating paghandaan po yan. At sa magiging lagay naman po ng ating kalagayan sa Visayas, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may mga katamtaman din na pag-ulan. Lalo na po rito sa Western Visayas and Negros Occidental, Negros Island, Central Visayas, asahan din po yan na maulap na kalangitan dahil sa paghila ng hanging habagat ng LPA. At kabilang na rin ang Western Visayas sa makakaranas ng maulap na kalangitan at bahagyang mga pagkalat-kalat na pag-ulan. Samantalang ang nalalabing bahagi ng Luzon dito sa Mimaropa, sa Palawan area, ay asahan pa rin natin ang mga localized thunderstorm or mga thunderstorm na bahagyang magpapaulan, lalo na dito sa Palawan at sa Mimaropa. Samantalang para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, asahan pa rin natin ang mga maulap hanggang sa maulap na paporin at mga pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, and then dito sa Muslim Mindanao, and then sa Sorsogon. Kabilang na rin ang Davao dahil sa paghila ng LPA ng hangin nagmumula sa timog ng Mindanao. Kumbaga ay siya yung makakaapekto, hindi naman po yung low pressure ang makakaapekto. Ang paghila po ng low pressure ang siyang makakapag-apekto sa timog Mindanao
na siyang magdadala ng mga thunderstorm na magdudulot nga po ng mga pag-ulan. Lalo na nga po dito sa Zamboanga Peninsula. Dahil siya yung pinakalubos na unang tatamaan ng paghila ng hanging habagat ng LPA nga po. At yan nga po, ang inaasahan din natin, ang Northern Mindanao ay makakaranas din po ng maulap na paporin. Ngunit hindi bagya lang po siya makakaranas ng makalat-kalat na pag-ulan dahil malayo na rin po yung low pressure area sa Mindanao. Kaya ang mga nararanasan po natin sa Mindanao ay yan po yung dulot ng hanging habagat. At yan nga po ang magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa. At kabilang nga po pala ang hulo nang siyang makakaranas ng mga pag-ulan dahil dulot nga po ng hanging habagat. Samantala, ang mga para naman sa magiging lagay ng ating karagatan ay sa ngayon ay wala po tayong nakataas na gale warning kahit sa anong baybay ng ating karagatan. Kaya naman ang ating mga kababayan mangingisda ay malaya pong makapaglalayag sa seaboard ng ating bansa. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon at ang posibleng maging bagyo ngayong August 8. At yun nga po, manatiling updated. Kaya paki-subscribe po ang ating YouTube channel para ma-notify po kayo sa mga bago po nating update sa lagay ng LPA at possible maging bagyo. Thank you so much for watching and God bless us all guys. Bye for now.